Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na namang Facebook Live. Sana kayo ay masaya kasama ang inyong pamilya. At kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Shoutout pala sa aking magulang, sa aking magiting na tatay, Sukgang Jesus Senior, Daisy Sukgang, Sheila at Jan Sukgang, at sa aking mga relatives, pamangkin, mga kaibigan, mga schoolmate of La Paz National High School, batch 1992. Magandang hapon sa inyong lahat at happy Sunday. Isang maulan at may paparating na bagyo. Opo, at dito sa Metro Manila, medyo umuulan-ulan na. At mga nakaraang araw or this week lang, halos umulan na at sa Metro Manila bumabaha. Sa ngayon, baka pag lumakas itong ulan ay most probably asahan na natin yung mga baha at traffic or ano pa. So, yun lang ho. At again, ano pa ba? Welcome ho sa ating topic, sa ating Facebook Live. Welcome ho kayo at sa mga followers, lalo na ho doon sa mga viewers na hindi pa po followers. Maraming salamat sa inyo. Malaki hong tulong iyan sa tulong po sa aking Facebook Live at sa aking mga upload. Maraming salamat po. Please don't forget to like, share, and follow po. If you have any question, queries, pwede ho kayong mag-post dito. So, yung ating palang topic ngayon, tungkol doon sa pinost ko kanina. Kasi it's an opinion and based doon sa Constitution. So, basahin ko ho. Kasi nag-comment si President natin regarding doon sa regarding po doon sa existing po ngayon sa current na impeachment po against the Vice President. At nag-comment po siya doon. Pagdating ho doon sa votation, dapat ho talaga ang boboto, syempre, yung present. Alam naman ho natin, base sa Constitution at naipost ko nga sa Article 11, Section 3, Subsection 6 to 8, Napost ko po iyan. Ang sabi ng 1987 Constitution, Article 11, Accountability of Public Officers, Section 3, Subsection 6 to Subsection 8. Subsection 6, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment when sitting for that purpose. Hinighlight ko po ito, the senator shall be on oath or affirmation, unquote. Yun po ay yung dalawang quotation, ng akin lang po yan, pero wala po yan sa text po doon. Para lang po ma-highlight ko yung pinupunto ko rito. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. Period. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. Yan po yung sa Section 6. Ngayon, baka magtaka kayo kasi alam naman natin, tulad ako, hindi naman ako abogado. Marami sa atin hindi naman abogado, but sinasabing convicted. Impeachment po iyon. Ang purpose po talaga ng impeachment is to remove a public officer, impeachable officer, yun po yun. Impeachable officers, who are those impeachable officers na sa Article 11, Section 2. Nandun po yung mga impeachable officers. Sino po yun? President, the Vice President, Associate of the Justices of the Supreme Court, yun, Ombudsman, members of the Constitutional Commission. Sino yon? COMELEC, COA, and CSC. COMELEC, Commission on Election. COA, Commission on Audit. CSC is Civil Service Commission. So those are the impeachable officers. Kung may nakalimutan ako, basahin nyo na po. Pero I believe, yun po yun. Ano po yung doon, impeachable offense, Meron po yun, yung culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes. Ano ba yan? 6 yan
and betrayal of public trust. Yun, at least 6 yun. Ngayon, tuloy ko ho dito sa Article 11, Section 3, Subsection 7. Pero bago ko ituloy 7, babalikan ko ulit doon ang sinabi ho ni President na ito ho yung sinabi niya Nag-comment ho siya dito. Please bear with me, dito na ho. Dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa akin palagay, hindi dapat. Kung talagang importante siya makaboto, dumating ka sa... So, ganun. Dapat bang bumoto ang senador? So, nandun na ho tayo. So, kung babasahin ho natin yung Article 11, Section 3, Subsection 6 to 8, makikita pa rin ho natin dyan, whether it be yung senator is present or not present, meron pa rin hong tinatawag yan na mga technicalities dyan within the bounds ng constitutional law or the constitution. Opo. Kasi tulad yan, si Senator Marcoleta, si Senator Bato, saan sila? Di po ba? Paano yun? Kasi ang kailangan doon, ang sabi nga doon kanina sa subsection 6, the senator shall be on oath or affirmation. So ganun ho siya. Paano hindi sila nakapag-oath kasi nga naka-piit ngayon si Senator Marcoleta. Si Senator Bato matagal pa hong hindi nakabalik sa Senate. So ganun ho. Paano ngayon iyan? So titingnan ho natin yan later. Tuloy ko lang ho sa section 7. Judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal. So, yun na ho yung pinakasagot kanina. Bakit conviction doon sa 6? Tapos pala, pagbaba mo lang sa 7, nandun ho, removal. Removal from office and disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines. So, pag na-remove, pag na-impeach, kasi yun po yung purpose ng impeachment is to remove the hearing official based doon sa articles of impeachment or based doon sa section 2. Those are the committed offenses, impeachable offenses, and committed by the impeachable officers. Basahin nyo yung article 11 section 2, nandun ho yun. So tuloy ko ho sa 7. So again, subsection 7 of the article 11 section 3, judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal. Ano ho ibig sabihin? Remove lang talaga. From office and disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines, but the party convicted shall nevertheless be liable and subject to prosecution and trial, subject to prosecution, trial, and punishment according to law. That is after na. If the impeachable officer, pag na-remove ganun ho yan. Magkakaroon ho kaagad yan ng kaso. Ganun ho siya. Liban doon sa removal from office. Kasi yung offense, based doon sa section 2, yun po yung mga grounds to impeach an impeachable officer. After nyan, kung meron ng mga liabilities within the bounds of the law, other laws related, pwede ho file na ng kaso. Kasi maalala natin at sabi ng Konstitusyon, we cannot file a case direct sa tao kung may nakomit siyang offense, kung anumang offense iyon, whether it be sakop ng revised penal code and other laws pa. Hindi ho siya pwedeng direktang file ng kaso. Dapat po talaga i-impeach muna siya, and therefore dapat isuffice doon ng complaint, nang na-file na impeachment complaint, yung impeachable offenses doon na na-commit ng impeachable officer. At siyempre, tandaan naman natin, base doon sa Article 11 naman, ang exclusive power nasa Kongreso. Kaya nga nakarating na sa Senate, kasi Senate po yung dapat magkaroon ng trial. Yun po yun sa impeachment ngayon. So tuloy ho natin sa 7 bago ko ituloy sa 8. Kanina ang sinasabi dito, shall be convicted. Convicted in a sense sa impeachment. Convicted as impeached or to be impeached.
Ganun ang sinasabi dito. Hindi yung pag sinabi na basa natin conviction by connotation or nagdi-denote ka. Hindi ho ganun. Ang conviction nito is to removal. Yun po yung conviction niyan. Yun po yung magiging hatol niyan sa Senate trial doon sa impeachment kung makonvict ho. So tuloy ho natin sa subsection 8, no? Article 11, Section 3, Subsection 8. The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. So, ganun no. Ngayon, ang tanong kanina, nabasa naman natin bakit may Chief Justice doon. Chief Justice, so, pag yan ang ini-impeach, President, however hindi, siyempre, Senate President. Ang tanong naman, bakit to yung Senate President natin, tapos meron ho doong inelect sila? So, gaya nga ng nasabi ko nakaraan, constitutional crisis ito, unprecedented. So, again, nang binasa ko ulit itong institusyon, constitutional naman po. Pero ang magsasabi niya kung constitutional, whether it be precedented or unprecedented, siyempre, Supreme Court na ho. Ganun lang ho iyan. So, dito, malinaw naman ho, based on sa sinabi ni President na mag-elect, considered naman siguro yun, whether it be present or kung ano mang status ng mga senators for whatever reasons na hindi sila nakadalo, hindi sila nakapag-vote, automatic na ho yun na hindi sila nakapag-vote in favor doon sa impeachment. So ang kailangan ho pala para ma-impeach ang isang officer dito is at least 2/3 of all members. Nasa ano po yan, nasa Article 11, Section 3, Subsection 6. Nandyan po, concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. So, ganun ho siya. Members of the Senate, lahat ho yan. Hindi ho pwede yung dahil majority kayo, 2/3 of the majority, ganun. Hindi pwede ho ganun. Why do you keep on standing? You shouldn't do that. So, ganun ho siya. So, therefore, ang 2/3 ho na concurrence ng Senate para ho magkaroon ng impeachment na conviction doon sa impeachment trial is 2/3 of all the members of the Senate. So, ganun ho. So, ang pinakatanong naman doon, halimbawa, kasi wala nga dalawang senator o other senators pa, halimbawa, wala sila. Automatic na ho yun na hindi sila makapag-vote. Parang abstinence ba, nag-abstain na lang labas nun or not decided. So, ganun ho siya. So, therefore, mahuhulog pa rin din doon sa, halimbawa, magre-rely pa rin yung conviction based doon sa ilan ba yung 2/3 ng 24. So, 2/3 is 16. So, kailangan nun ng 16 votes iyan para magkaroon nun ng concurrence to remove. However, since napag-usapan na rin lang naman natin ito, base naman no talaga sa rules nila, no, sa rules nila doon, I believe gagamitin pa rin naman nila diyan yung sa rules on evidence of the rules of court and other related pa, kasi total hindi naman ako abogado. However, masasite ko lang dito kasi ang sinasabi nga dyan, the burden of proof is doon sa prosecution. So, sa mga previous na mga impeachment trial, no, meron ho doong mga sa prosecution ng mga nagsasalita, pinapahinto kasi ho ang naging pangyayari doon para bang naging filibustering na lang. Nagbibigay sila ng mga statement na ganito ganyan, hindi naman ho sana ganoon. Dapat para bang sa trial din, sa korte din, tawagin mo na kagad mga witnesses mo, tapos siyempre yun yung nagiging sanang mga pag-iimbestiga dyan. Sino yung mga witnesses, ano ba yung offense na nasa article of impeachment ba yan, nasa impeachable offenses ba yan. So, gano'n siya. So, hindi yung filibustery, maglitanya ka doon kung anong galing mo hindi ho gano'n. Siyempre, ako talaga minsan ako nagko-comment din kasi naiinis ako minsan, tulad niya, mga katanungan ba minsan na para bang nonsense na. Nakita naman ho natin, siyempre, maintindihan naman ho natin, tulad tayo, ako. Gaya nyo rin ako, hindi naman tayo abogado. Yung ibang mga congressman dyan, hindi naman abogado yan Although na sabihin naman natin halimbawa abogado sila, hindi naman sila battle tested o kung battle tested man sila, most probably sa mga previous nila na career. Pero during the current status nila, hindi naman sila trial lawyer na
So ganun lang ho iyan. So therefore may mga skills, may mga set of skills so yung mga trial lawyers na once so nag-iba sila ng field nila, halimbawa nagpolitiko na sila, hindi nila masyado na pa-practice na yung kanilang pagiging trial lawyer. Nawawala ho iyan. So ganun ho. Kaya nga makita natin yung ibang mga congressman doon pag na ano, para bang na-stopel sila. Ganun naman ho talaga sa korte no, sa court of law, kahit diyan sa Senado ngayon sa impeachment trial pagandahan ng kwento rin yan. At siyempre nandun na tayo sa rules on evidence lagi yan. Depende ho sa ebidensya, depende ho sa yung tinatawag na burden of proof na sa prosecution. Kasi sila ho yan However, masalimot ito masyado kasi maraming mga related na mga batas na talagang ayaw ko na nga minsan sundan kasi may, alam niyo naman ako, ayaw ko naman makipagplastikan. Pag may makita ako doon isang mga representative na inaayawan ko, talagang hindi ko kayang panoorin Ganun hindi ko kayang panoorin, minsan ayaw ko pakinggan Lalo na mga maglilitanya, magsasalita ng mga ganun ba? Ayaw kasi ng bulahan, dapat direktahin mo na agad. You call the witness, kung ano man. No, may mga procedure din kasi sila no. Saka yun na nga doon sa sinasabi ng Constitution, Article 11, Section 3, Subsection 8, ang magpo-promulgate ng mga rules nila, mismo sila din sa Senate kasi ikikot ko na lang dito si late Senator Miranda Defensor Santiago, quasi judicial, ibig sabihin yung impeachment trial should be para siyang constitutional procedure, legal procedure and political means na para mag-remove ng impeachable officer based doon siyempre sa impeachable offense na yan. So akin lang, may mga tanong kasi doon, siyempre ongoing naman yung impeachment. Ayaw ko namang sabihin kung ano pa yung mga sustenance doon nila kasi siyempre may tinatawag kasi dyan na batas pa rin yung sinasabi na sub judice, na hindi tayo pwedeng na halimbawa mag-cite tayo sa ganito, mag-cite tayo sa ganito. Basta ang masabi ko lang ang inayawan ko lang minsan doon yung mga tanong ba na sabihin ko na direkta na para bang hindi naman related ito sa impeachable offense, ano pa ba ang purpose yan? Halimbawa nag-summon ka ng witnesses mo, i-summon mo kasi may requirements naman yan nandun naman yung karakter, yung ng tao, profile, naka-profile na i-submit mo, rektahin mo kaagad yung tanong, hindi yung para bang tanong na para bang sabi lagi yung unusual or masabi ba sa isang termino unprecedented, ibig sabihin hindi pa nangyari, mga unusual. So ganun lang ho tayo. So ngayon ang tanong dito, kasi nagsabi nga dun nga sa topic ko ngayon is yung opinion versus doon sa Constitution na dapat nandun ka. So understood na rin naman ho yun, whether it be present or not present yung isang senator diyan or isang senator judge, whether it be nakapag-oath siya, kasi ang kailangan kasi diyan para maging senator judge ka, may affirmation, may oath So ganun lang ho yun. So sabihin na lang natin, i-consider natin halimbawa a senator or a senator judge, kung present man siya or absent siya, considered naman ho yun na pag hindi siya nakapag-vote, understood na ho yun na not decided. Ganun siguro may kategorya sila dyan. So ang kailangan lang talaga ng prosecution ngayon is 16, 2/3 of all members of the Senate, 16. So hindi lang naman ho talaga ang laban dyan is yung sinasabi ba numbers game. Kasi halimbawa, depende pa rin ho talaga iyan sa ebidensya. The rules on evidence pa rin lagi yan. Hindi pwede yun dahil marami kayo tapos yung rules on evidence mo questionable. Mahirap po iyan. Ganun lang ho. So ganun lang ho tayo. So ano pa ba? Sana nakatulong ako sa inyo sa mga bagay na at least makita ba natin na iba ang sinasabi ng opinion. Whether it be sino man yung magsalita dyan, siguro liban siguro sa ruling ng Supreme Court, kasi sila yung final na tagapag-interpret nung magsasalita when it comes sa kung ano man yung magiging violation or naging violation ng impeachment trial na yan. Kung meron man, siyempre it's the Supreme Court. So ganun lang ho.
On my part, mahuhulog pa rin doon sa sinasabi natin tinatawag na opinion. And siyempre, ang karapatan natin para mag-Facebook Live or para magsalita patungkol doon or magbalita patungkol doon sa impeachment ngayon, siyempre, nasa Bill of Rights naman natin yan. Hindi naman pwede na i-abridge ng kung ano mang batas na merong existing ngayon na hindi tayo makapagsalita. Hindi pwedeng ganun. Kasi malinaw sa konstitusyon na wala hong batas na pwedeng ipasa na i-abridge yung karapatan nating pantao. So, ganun siya. So, salamat naman at sa aking mga followers, no, sa aking ibang viewers na bagaman hindi naman kayo followers, nakikipag-view kayo sa akin, salamat to ng marami sa inyo. Malaki yung tulong din yan at nakakapag-boost ng moral, ika nga, na in a sense na nagkaka-interest din sila. So, ganun lang ho iyon. So, wala na kasiguro ako further na i-elaborate dito. Yun lang ho, it's an opinion based doon sa Constitution. Ang ating result dito, nagbigay man ng opinion si President regarding doon sa impeachment, opinion niya yun. Entitled naman siya sa opinion yan. But then, siyempre, ang atin naman kasi may tinatawag doon na position ka, current position ka, dapat you have to abstain with the comment or with the suggestion, no? However, wala naman siyang bahala sa doon. President naman siya So, ganun ho. At ang aabangan na lang naman natin dyan is siyempre, kahit mismo sa impeachment na yan, is the burden of proof. At siyempre, ang sa depensa siyempre lagi dyan, siyempre, depensahan mo rin kasi may mga pinipresenta silang mga ebidensya. Siyempre, titingnan mo rin ngayon yung mga loopholes doon, yung mga butas na ginawa nila, baka meron naman. Siyempre, may mga violation, may mga related laws din sila na na-violate. So, ganun lang ho. Pero ang sa akin lang, dapat din tawagin doon yung nag-file ng impeachment complaint at first instance, sino yon? Kasi sa tanda naman natin, ang mag-file ng impeachment complaint, citizen of the Philippines, kahit isa lang ho, kahit sino sa atin pwede yung mag-file. Siyempre, papatawag din iyon. So, siyempre, base rin doon sa mga ebidensya na nakalap niya. Bakit niya pinailan si Vice President kung talaga bang impeachable offense yung nagawa. So, ganun lang ho iyon. So, marami na hong pangyayari na mismo doon sa House Judiciary Committee nung matanggap nila yung impeachment complaint na pinurward sa kanila ng Secretary General, no? Ng Solicitor General, Secretary General ba? Sa House Secretary General, tama, sa House of Representatives na receive ng House Judiciary Committee, meron silang 10 days. Bahala na sila doon. No, nakita naman natin kung susundan natin yung social media, napakadami yung mga impormasyon talaga kung makita din naman natin yung ibig sabihin, pagkukulang, kahinaan ng ibang mga tao. Siyempre, hindi na sila practicing lawyer, ano. So, makita ko talaga at salamat naman sa Diyos na hindi na ho tayo controlled ng mainstream media. Unlike ko dati, maalala ko lang, noong 1986, siyempre may mga mainstream media. So, pwede silang ma-manipulate, no. Unlike ngayon, meron tayong mga social media. Hindi ho tayo basta-basta ma-manipulate. Tulad ako, nagsasalita ako rito. Based ito sa freedom of speech ito. Sa kalayaan, karapatan at kalayaan para ho magsalita. So wala hong may nagudyok sa akin, wala namang may nagbayad sa akin. Bagaman ho, siguro sabihin, alam na ninyo na bakit ko nagbabalita rito, naglilitanya o nagpe-Facebook Live is to also to share kung ano man yung nakikita nating mga bagay na dapat naman hong pansinin. So, ganun lang ho iyon. So, again, hindi na ho tayo controlled ngayon ng mga mainstream media at salamat sa Diyos dahil meron mga social media, yung social community na ito, na kahit ito, pwede nga makarating ito ng abroad, no? So, maraming salamat talaga din sa Facebook. Bagaman minsan yung pinapakitang, ewan ko ba, paala na si Facebook dito, si Meta. So, yun lang ho. Again, entitled naman ho yung bawat tao sa kanyang opinion, pero ano ba yung sinasabi ng Constitution? So, ganun lang ho yun. So, ang tanong again, base sa opinion, paano makaboto? Kasi wala nga. Maulog pa rin siguro doon sa undecided, no? Ganun. Undecided, ganun. Kasi hindi siya nakapag-decide. Most probably, ganun. Hindi naman siya. Kasi kung nag-vote ka ng abstain, dapat present ka doon para magkaroon ka ng vote na abstain. Kasi gaya ng dati, kaya
late Chief Justice Corona, meron nung nag-abstain doon na hindi sila nagboto in favor doon sa pag-impeach kay Chief Justice Corona. So, ganun ho. So, ano pa ba? Kung meron ho kayong tanong, i-post nyo lang ho. Siyempre, lagyan nyo ho ng time frame para masundan ko rin ho. Salamat ng maraming salamat sa inyo.